Mahalaga yan, Pat. Pero make sure na palagi na hiyang at rehistrado ang pinapahid natin sa muka. Yan ang buhay naman ng kwentong inalam ni Katrina Son. Mapatagyawat o pamumula ng balat, mayroon daw laging pamahid ang 25 anyos na si Geraldine. Pero ang inaakala niyang pampaganda, naging sanhi pa umano ng kanyang pabalik-balik na acne. Taong 2019, nagsimulang makaranas ng malalang tagyawat si Geraldine. Una po sa tinga, tapos sa ulo, then hanggang sa mukha ko na po, nawala na po yung confidence ko sa sarili ko. Nahiya na rin po akong lumabas ng bahay kasi pinagtitinginan na yung mukha ko. Kung ano-ano raw ang sinusubukan niya para mawala ang kanyang tagyawat. Mula sa paggamit ng dinurog na dahon ng malunggay, pati pagpapaalbularyo. Pero tuloy-tuloy pa rin daw ang pagdami ito sa kanyang mukha. Namangga na po yung ulo ko. Marami na pong nanang nagsusugat din yung mukha ko. Marami na pong pimples, tapos nagsusugat-sugat na po yung ilong ko. Lumapit din siya sa health center para magpagamot. Pero dahil kapos sa pera, hindi niya nabili ang niresetang pamahid at gumamit na lang ng mas murang cream. Unang gabi na ipinahid niya ang cream, napansin daw niyang may pagbabago sa kanyang mukha. Umipikto naman kaya tinuloy-tuloy ko na lang po yung paggamit. Natanggal po yung mga sugat-sugat ko. Pero sa umpisa lang pala ito dahil ang kanyang tagyawat sa halip na gumaling, lalo pa raw dumami. Naku po! Hanggang ngayon po, gumagamit pa rin po ako. Kasi pabalik-balik po kasi yung pimples ko. Wala po kasi ako ibang alam na gamot na pwedeng ilagay sa mukha ko. Di ko na halos mahawakan yung mukha ko. Aming ipinasuri si Geraldine sa dermatologist na si Dr. Mary Wong. Gano'ng kadalas po ba? Araw-araw po? Every night lang po, tapos pag mayroon lang tutubo, saka ako maglalagay. Maring nararanasan daw ni Geraldine ang tinatawag na rebound phenomenon. Ang cream na ito ay may nilalamang ketoconazole, which is an antifungal, plus clobetasol po, which is one of the most potent o isa sa mga pinakamatapang po na pamahid na steroids. Maari raw na na-immune ang balat dito kaya hindi na epektibo. Noong 2019, naglabas ang Food and Drug Administration o FDA ng paalala sa publiko na huwag basta-basta gumamit ng pamahid sa mukha kung walang reseta. Sa isang email, sinabi naman ng FDA na rehistrado ang pamahid na ginagamit ni Geraldine. Pero nakasaad din dito na isa itong prescription drug o kinakailangan ng reseta bago gamitin. Si Geraldine, pansamantala munang itinigil ang paggamit ng mumurahing cream para hindi niya raw madagdagan pa ang iniindang tagyawat. Hindi po ito pwedeng gamitin sa mga kati-kati po or ng sarili lamang na pagpahid. Hindi po siya pwedeng gamitin para sa mukha po. Anumang pampaganda, dapat maging maingat. Parang iyong kagandahan, siguradong aangat. Ako si Katrina Son at yan ang kwentong dapat alam mo.